February 18 ko sila na breed. At ngayon nakita ko may kakaiba na sa kanilang nangyayari. Pang 9 days na sila. At ngayon, at meron na akong nakikitang kinakain nila. Ayan. Ano. Ganito talaga kapag nade-develop na ang kanilang mga katawan at lumalaki na sila. Hindi natin maiiwasan to na pwedeng mawala ang isa sa kanila. Lalo na to. Kaya nakikita nyo mayroon na ditong parang hindi na gumagalaw. Kapag ganyan ang nangyayari, wala na silang makain at medyo clear na ang kanilang mga paligid. Kung ikaw ay medyo hindi masyado nagpapakain, possible na ganito ang mangyari. Totally, hindi ko sila napakain ngayon. Para naliban ako ng kalahating araw bago ko sila papakainin. Kasi hindi pa tapos ang ating hinahatch na BBS. Kaya ganito na ang nangyayari sa kanila. Kita nyo, sobrang dami nito. Di talaga ito may iwasan na magkainan sila. Tignan nyo pa lang, nag-aabang na. Nakita nila yung ilaw. Possible, na gutom na talaga to. Biruin mo, ginutom ka ng parang almost na isang araw na eh. Siyempre, ikaw, gagawa ka talaga ng pagkain. Di naman sobrang dami ang nawawala, pero sayang pa rin eh. Para sa akin, sayang pa rin yan. Siguro pag after ilang days na lang eh, ang expected ko dapat dito is 14 days na dapat. At least 2 weeks. Para naman pag inilipat natin doon sa kanilang mga panibagong tank, kayang-kaya na nila. Lalong ngayon kapag gabi, nag-iiba ang temperatura. Medyo malamig ng konti, pero pagdating naman ng kinabukasan, medyo mainit-init naman. Kaya yun ang nangyayari sa mga alaga nating maliliit pa lang. Kung ikaw ay nag-aalaga ng ganito, maging mapanuri ka para hindi mawala lahat ang mga alaga mo. Sino mo, ang dami nito. Kasi hindi ko mabibilang to kung gaano karami to. Kung ilan lahat na naibibreed natin. Kung ilan lahat ang mabubuhay dito. Pero, thank God na rin kapag ito ay mas marami mabuhay. Yun na nga ang gusto natin gawin eh. Kailangan marami talaga ang mabuhay dito. Diba? Pero natutuwa ako ngayon kasi medyo maganda yung nila. Pagka-breed nila ngayon. Di dahil maganda ang condition ng inyong mga breeder at saka tamang-tama sila para i-breed. Meron kasing first timer na breeder na mag-release lang sa unang umpisa pero after nun matetegi na agad. Ito yung na-breed natin ngayon. Yung parent nito na mother is first timer. Pero hindi naman siya totally first timer kasi pag first timer around 6 months to 9 months pero hindi pa siya naggo 1 year. Yung breeder natin is talagang medyo bata-bata pa. Mag-iisang taon pa lang siya. Pero ang kanilang mga father ay medyo may edad-edad na rin. Kaya medyo matibay siguro ang ating naalagaan ito. Ngayon, na-breed natin. Saka sana mabuhay ito. Amin ito. Nakakatuwa ito. Dito natin makikita kung ano yung paglaki nila. Kung sino yung magaganda natin masiselect dito. Kung sino yung may potential
sa next breeding season ng 2027. No? Kasi ayoko kasing mawala lahat ng aking pinaghirapan mula pa lang nung nagsisimula pa lang ako. Siyempre, ang ating generation nagbabago. So, ang goal ko kasi gumanda ng gumanda ang aking linya, ang linyada. Kahit hindi naman ako masyadong sikat, okay lang. Ang importante sa akin, natutuwa ako sa ginagawa ko at wala akong sasagasaang tao. At yung ibang gustong magkaroon ng isda, nabibigyan ko, masaya na ako dun. Sana dumami ang kanyang mabubuhay. So, yun na muna sa araw na ito. Salamat sa panonood. Peace out!